Liti ay isang paraiso para sa mga mahihilig mag-road trip. Dahil dito matatagpuan ang ilan sa pinakamagagandang kalsada dito sa Eastern Visayas. Malawak, maayos, at mga tanawing mapapawaw ka talaga sa ganda. Mula sa baybayin hanggang sa kabundukan, puno ito ng mga natural na attraction tulad ng mga waterfalls, volcano parks, highland farms, mga cold spring resorts at kasama na rin dito ang mga hot spring resorts. Isa sa mga recommended ko na top destinations para sa mga road trippers ay ang Barangay Cabintan, isang upland community ng Ormoc City. Isang lugar na parang Baguio dahil sa malamig nitong klima at mga bundok ng mga tanawin. Ito rin yung gateway para sa mga iconic na hiking spots dito sa rehiyon tulad ng Lake Hanagdan, Lake Danau, Mount Malingatong, Alto Peak at Solfatara. Ngayon, samahan nyo kami sa aming ultimate road trip dito sa Leyte. Kasama natin dito si Sir Manny at Ma'am Ethel. Mga par, nandito kami ngayon sa bayan ng Santa Fe Leyte. Ito yung kalsada papunta ng Pastrana Leyte. Mula sa bayan ng Santa Fe Leyte, sinimulan namin ang aming road trip. Dinaanan ng kalsada ng Pastrana at Dagami. Target namin ang Barangay Makaalang na sakop na ng Dagami Leyte, na kung saan matatagpuan malapit dito ang mataas na Tumnog Waterfalls. At ito ang balak namin akitin ngayong araw. Biyahe ka, lakaw ta, sa dapit na wapa matultol, mga sapalasang ug kabukiran, tukiyon ta ipakita sa tanan, di mahadlok bisan unsa, ulan man o kainit sa adlaw, kayang akong gugma sa paglaag, walay ka parehas di mapugngan. Biyahe ta, tuklason nato mga sekreto sa atong yuta, sa Visayas, sa tibok nasod, Life Ring TV, kuyog mo. Good morning, Konsyal. Parang magandang araw sa inyo lahat. Nandito na kami sa Barangay Makaalang. So ngayong araw, akyat kami sa kadalang waterfalls dito. Yung pinakamataas na waterfalls na nakikita dito sa may Dagami Leyte par. Kasama natin si Konsyal Norlan Villablanca. Tapos meron tayong isang guide na taga rito din. Okay. Sasamahan kita ni Kuya Martin. Pinaka-guide natin papunta sa anong araw ng waterfalls? Tumnog Falls. Tumnog? Oo, Tumnog Falls. Few moments later. Wala, pwede ka lang makakag-drone. Kaya ito pa kita ito. Nagalit kayo rin makaakyat pa. Kayo yung first time sir na makakapunta doon. Sana. So, abort yung mission namin par dahil hindi maganda yung panahon. Kasi waterfalls kasi baka mag-flash flood din. Tapos mahirap yung daan kasi basa. Hindi kami napagbigyan ng magandang panahon dahilan para hindi kami matuloy sa pag-akyat papunta ng waterfalls. Ayon sa aming mga nakausap, hindi raw safety kapag malakas ang ulan, baka maabutan kami ng flash flood at landslide. At madudulas din kasi yung mga bato dito. Dahil dito, nagdesisyon kaming dumiretso sa Mahagna Volcano Park sa Burawin, Leyte, kung saan balak din namin umakyat sa Ginaniban Waterfalls. Pero bago iyon, dumaan muna kami sa Kansiboy Borabod Mountain Resort, kung saan nagtipo ng ilang bagong kaibigan para sa isang selebrasyon. Dito namin natikman ang masarap na pagkain at nagkaroon ng maikling pahinga. Pambibig mo na lewat. Burawin Leyte. Ganda ng simbahan nila. Saan ka pugikan sir? Nakadi kami makaalang. Tasakan ta kami may hataas nga waterfall sa may Dagami. Wala istan sir? Wala istan? Istan lagod para. Igay. Tulibas. Taga Burawin. Michelle, salamat. Good luck. Shout out na lang. Happy ka vlog ha.
Ang ganda pa ro. Pero blurry yung tubig. Barangay San Matias, Burawin, Leyte. I'm a hunchback chasing dreams, and it's all about the breeze. It's tall or short, skinny or buff. Puting kalabaw. Ngayon pala ako nakakita ng puting kalabaw. Oh. Amazing. Kalabaw ba yan? Baka ano pang hahini ito? You have arrived to your destination. Entrance training. Kung may kasama ako. Ayun, nandito na ako. Yung dalawang kanina. Sige po, kay bayad na ito. Salamat. Magkano ba yung entrance pala dito? 30 po. 30? Bata? Ang 10 ay 4 to 10, 20. So ito pala yung Cansiboy Park. Ang daming tubig eh. Cold spring kasi nasa paanan mo ng bundok. Hindi ko alam anong tawag ng bundok dyan. Ang sarap naman dito maligo. Ginawa nila ng swimming pool. Malalim. Ang ganda, no? Kaya naman kamo, sir. Ayos na motor mo. Sir. Kaya. Bok, ikaw nakakunik po? Drama ito. Diretso na yung video. Imot na dahil. Kikisaro kita, kikisaro. Let's go. Okay. Vlog. Sir, kaya na, sir. Happy birthday! January, February. May birthday tayo dito, par. Biyahe talakaw ta sa dapit nga pa matultol mga sapalasan o kabukiran. Tukiyon ta ipakita sa tanan. Di mahalo bisan sa ulan man o kainit sa adlaw. Kaya nga kung gugma sa paglaag. Walay kaparehas, di mapungan. Biyahe tayo, tuklaso na to. Mga sekreto sa atong yuta. Sa Visayas, sa tibuok na sod. Live Print TV, kuyog mo. Gikan sa samad, padulong sa lain. Sa isla, sa baryo, bisan bukid, dala ang kamera. Ang Cansiboy Borabod Mountain Resort ay isang pribadong pag-aaring resort na matatagpuan sa may barangay Cansiboy, Burawin, Leyte. Mga tinatayang 30 minutes na biyahe mula sa sentro ng bayan ng Burawin. Ang resort na ito ay kilala sa malamig na tubig na nagmumula sa mga bukal sa kabundukan. Makikita ito sa gilid lang ng kalsada bago kayo makarating sa Mahagnaw Volcano Park. Biyahe tayo, tuklaso na to. Mga sekreto sa atong yuta. Sa Visayas, sa tibuok
Basta adunay bagong adalan, kay kini akong misyon. Akong pasalig, ipakita ang tinuod nga Pilipinas. Pagkatapos namin kumain at magpahinga, itinuloy namin ang aming biyahe patungong Mahagnaw. Pero bago yan, gusto ko munang magpasalamat kay Sir Elmer Cinco at kay Ma'am Camille at pati na rin sa kanilang mga kasama na bago na nating mga kaibigan. Stop. Parking entrance. Bago nga pala tayo makapasok dito sa Mahagnaw Volcano Natural Park, kailangan natin magbayad ng environmental fee. 30 pesos para sa mga adult, 15 pesos para sa mga estudyante at 100 pesos para sa mga dayuhan. Amoy sulfur na dito pa. Kasi ang area ito ay isang malawak na volcano park. Maraming wild ducks dyan sa lake. Pwede magpakayana din, pwede magkuhan guide para nga to waterfalls. Few moments later. Falls adventure kami nila, waterfalls adventure, yung tinatawag nilang Aniban Waterfalls dito sa Mahagnaw. Ayaw tayo mag-aakit na tayo waterfalls. Umuulan ng po siya. Kanina na mission failed kami kanina sa may makaalang. Ayan, umuulan na naman. Dahil sa lumakas ang ulan pagdating namin dito, mission abort na naman. Kinansel namin ang aming pag-hike papunta sa may Ginaniban Waterfalls dahil ayon sa aming guide, delikado daw dahil nagpa-flash flood yung daanan papunta sa may waterfalls. Dahil dito napagdesisyonan namin bumalik sa may Kansiboy para makapagplano ng susunod na rota. At pagbalik namin dito sa Kansiboy, nakatikim kami ng masarap na papaitan. Galing sir, magaling. Sarap. Marasa. Paitang baka. Paitang baka. Cagayan Valley. Marasa sir, masarap. Paitang baka. Luto ng ibanag. Finish yung ano niya. Ibanag ay parin din. Ayun, yung ibanag. Ibanag? Ating arang. Ayun. Ating guwanti si Mamito. Nahulog. Tapos binalikan ko. So prank natin siya. Sabihin ko wala. Pare kuya no? Binatag man ko ano niya mo. Ha? Binatag. Isa na ka adio. Nakada may helmet. Lagi nakadato lagi may helmet. Di na naton gintunguran ko dira ka umagi. Oo. Ha? Oo. Sorry. Sa CR, wala sa CR. Wari ako di ba dara? Kaya mo na, pababalikan nila yung pagkakita nila. Kaliwa ka na lang muna. Tara na. Wari ako vlog. ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。 Papatalitan ko. Di ba may panahike man si sir? Ito sa'yo. Oh. Ano ba sa'yo? Kanan. Gusto mo kanan? Ha? Ikaw na lang mag-gloves. Sige sir, palang kayo sir. Sige. ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。 Hindi ka pala di Kuya Rus kanina. Nakalatang. Ano na eh? Yung balak ko sana yung Teka cellphone. muna. Parang maamoy CR to. May balak ko sana cellphone kanina. Binigay kasi ni mami. Di nim kakit eh. Tama na kita? Dito may maginabutan. Lagi dito lagi. Nahulog. Doon? Sa may inabutan sir. Doon? May daan dito papunta ng Ormoc. So ito yung daan papunta ng Albuera. Tapos may daan din dito sa baba. Try namin dito sa baba. Dahil bigo ang aming plan A at plan B, mula dito sa Kansiboy, sinimulan namin ang aming biyahe papunta ng Kabintan, Ormoc City bilang plan C. Ang Kabintan ay parang bagyo dito sa Eastern Visayas dahil sa malamig nitong klima. Pero bago namin marating ang Kabintan, pinili namin dumaan sa bagong ginagawang Borawin Albuera Road, isang scenic road na patuloy pang pinapaganda at maaring maging top alternative road para sa mga biyaheng Ormoc at Albuera. Pero imbis na baybayin namin ang main road ng Albuera Borawin,
Dinaanan muna namin ang access road ng Barangay Anubang at Dinayaan. Ito ang huling dalawang barangay na sakop ng Burawin Leyte. At ang susunod na mga pangyayari ay ang mga eksena na hindi namin inaasahan. Salamat kuya. Ang ganda rin dito oh. Hindi ko alam kung nakadaan ako dito pa. Dito na lang ang barangay. Hindi ako natutuway ng dito. Ayun, may trail. Barangay ano ng Burawin Leyte. Living na ako ang barangay ano na. Ito yung papunta sa Burawin. Ay sa Ormoc. 10 seconds later. Laka, madalunot ma'am. Madalunot. Ano ka? Tayo ka la? Tayo ka la? Tagatugan yung pa? Ha? Ang split na ngat. Madalunot to. Madalunot na ako dito. Sir, madalunot sir. Madalunot sir, madalunot, madalunot. Kami din kami karta na tungurek sabot na rider nahulog na ako. Pinaridan mo turbat ko bilang ko pa. Dalawang kayo talaga balinda sida. Ay, dalagan lang ako. Diyan o, lamutan. Ano, berba kami ba yun? Ano ni nga barangay? Dinaayan, point sa Villa Corazon. Dinaayan ini? Sa Sapit Villa Corazon. Tanan na ini Burawin pa? Ade. Sako pa ni Burawin? Oo po. Palit sapit na barangay. Kasunod ganan Ormoc na. Ah. Dinaayan. Basa naman kami. Bago kami tumuloy sa Kabintan, dumaan muna kami sa isang highest point ng kalsada ng Albuera, Burawin Road. Isang lugar na literal na nasa ulap. Napakalamig dito at kapag may clearing, matatanaw ang mga karatig bayan ng Leyte. Sa likod ng lente, sa daan naglalakbay, hinahanap ang hiwagang di pa natatanaw. Bawat bundok, bawat ilog, aking tinutuklas, dala ang pangarap. Maluyo ka mo, maluyo. Ah, di nila. Bawa. Hindi ka mo takluban. Ha? Ah, nakaburawin lang. Mga lihim na yaman, aking hinahanap. Mga lugar na di pa naabot ng karamihan. Ngayon ay ipapakita sa... Ito yung pinakamataas dito ba? Parito na yung pinaka mataas na bahagi ng kalsada dito sa Burawin, Albuera Road. Grabe dito, parang wala nang makikita. Marami nang pupuntahan dito, nagro-road trip. Tapos dito may mga grupo ng mga riders. Ito yung kalsada papunta ng Albuera. Ito naman sa Burawin. Ito yung papunta ng Kabintan. Lake Danau, diretso, Ormoc, kaliwa, kanang right. Talagang mawala yung kalsada, no?
Medyo papalubog na ang araw na makarating kami dito sa may Barangay Gaas. Isa rin ito sa pinakamataas na komunidad na sakop ng Ormoc City. Sa ganito ka-araw at panahon dito sa ibang bahagi ng Eastern Visayas ay mararamdaman mo ang sobrang init. Pero dito ramdam ko na ang malamig na klima ng lugar. Ano yung mga aral ba? Jimar, pili ka naman to. Jimar? Oh. Jimar, yung tanong ko, umiinit ba dito sa inyo? Tagisay na din. Panagsara? Panagsara? Palaging malamig. Panagsa, ibig sabihin, bihira lang. Ano? Bihira lang. Nandito tayo sa Barangay Gaas. Sakop na ng Ormoc City. Papunta na ito ng Barangay Kabintan. Then papunta na sa Ormoc. Pero may kalsada dito papunta ng Kananga at saka sa Lake Danau. Madaanan dito. Ito yung kalsada. Mula doon sa may crossing, sa may kalsada papunta ng Albuera. Which is napakakapal ng fog kanina. Hanggang dito par, sobrang lamig. Dito wala nang ulan pero actually yung araw kung sa western summer pa yun or sa gawing Tacloban sobrang init na yan. Pero dito napakalamig pa rin. Kanina naka-raincoat nga ako pero ramdam pa rin talaga yung lamig dito. Nagtagalog ka na para. Bago namin tuluyang lisanin ng Barangay Gaas, sinilip muna namin ang mataas na road project na magkukonekta sa Barangay Gaas at Quezon Junior. Hindi na pababa sa Ormoc, pero tutul pa. Ay, hindi pa madaanan yun, sir? Ha? Dito yung kongresan, baka may silang. Wala, ay silang? Matasok. Parang biyak na ba to? Kaya tapos na, hindi? Tapos na? Pa? Hanggang saan lang? Pero ano, Diyan lang? Hindi pa rin tapos. Grabe yung kinaltang nila dito. Isa itong grand infrastructure project na magpapadali ng access sa mga tourism destinations sa Ormoc City. Wala nang nagtatrabaho dito. Pero may mga equipment pa. Ay, sabag na ngayon. Tingnan mo naman dito. Grabe nga napakataas mo ni Par, oh. Nakalula, oh. Nakikita nyo, Par, oh. Napakataas. Kakalula naman to. Yay! Yay! Grabe, oh. Katataas, ora-ora. Wala kayo mag-drone shot. Ito yung Ormoc, oh. Kita na yung Ormoc dito, Par. Ito ang ginagawang kalsada na leading to tourist destinations and farm to market road na project ng Ormoc City. Implemented by the Department of Public Works and Highways or DPWH, extending mula sa bahagi ng Barangay Gaas papunta sa bahagi ng Barangay Quezon Junior. May habang 1.65 kilometers ang kasalukuyang tinatrabaho nila with a contract amount na mahigit 114 million pesos. Pero dito nila pinadaan sa matataas na kabundukan na nakakalula ng pagmasdan papunta sa baba. Pero kapag natapos at naayos to, malaking bagay ito para sa mga taga rito, lalong-lalo na para sa mga turista at mga magsasaka. Plano sana naming dumaan dito pero sobrang tarik pa at hindi pa tapos ang construction. Kaya bumalik na lang kami at nagpatuloy sa Kabintan via Lake Danau Road.
Isa ito sa pinakamataas na kalsada sa buong Region 8. Huwag kayong magsumbong na natumba ko. Kaya pala bukas yung zipper ko eh. Ay mga loose rocks kasi eh. Harap pa maka-frame dyan. Pero kaya ibaba. Medyo may mataas dun eh. Mahirap doon? Oh, pero hindi, maiksi lang pero medyo mahirap. Nagpatuloy kami sa aming biyahe at gabi na nang marating namin ang Barangay Kabintan. At dito na rin kami nag-stay sa bahay na binabantayan ng aming kaibigang si Roger. Dito na kami sa Kabintan pa. Yo. O, saan tayo matulog? Lamig, lamig. Dito na kami matulog para sa Kabintan. Dito sa bahay ni Roger. Dito na kami sa bahay ni Kuya Roger. Kapag nakagawin kayo dito sa Kabintan, maganda kayo dito matulog. Ang bahay na ito ay nag-iisang homestay dito sa Kabintan at ito ang pangalawang beses sa pagtulog ko dito. Pinamamahalaan ito ni Kuya Roger Lopez. Siya ay member ng PWD dahil sa kanyang visual disability. Pero isang mabait at tunay na kaibigan. Kung kailangan nyo mag-overnight dito sa may Kabintan, kontakin nyo lang ang number na ito. And look for Roger Lopez. Ano to? Homestay. Kasi pwede kayo makagamit ng dito. May tubig, may CR. No need aircon na kasi malamig dito. So ngayon magkakape muna kami kay ito may mga pagkain kami dito pero ayaw na kumain nila sir at saka namin sila. Yun. Ay, isa lang ang switch ano? Ngayon ako na disgrasya. Inuman kami doon. Pwede ba tayo mag-video? Oo nga eh. Kaya lang wala ka internet eh. Hindi pala ito basta-basta si Roger Pumunta na pala ito sa TV. Ito number to ni Kwan Irap sa mga Kurinti. Tapos anong kinanta mo? Ikaw inahan ng tanan. Ikaw ang lahat sa akin. Iya. O, katong. Sige na, sige pa pa. Nakalimut ko. Lahi na lang. Hindi ka na makalimot dyan kay Kwan na. Tagalog na highlights na sa ano mo, sa buhay mo yung umawit. Tagalog na lang. Bisag unsa gamay na lang nakuhan. Free Boy, Gary Garte, Freddy Aguilar. Kayang tanggapin ka ni my love, so sweet. The next morning. Good morning, Kabintan. Sipag ni Roger. Saya tagugas guys. Ha? Saya tagugas. Ngayong araw, plano sana namin ang mag-hike papunta sa may Lake Canagdan na nasa taas lang ng aming lokasyon. Isa ito sa mga hiking destinations dito sa Kabintan na hindi ko pa napupuntahan. Pero dahil hindi pa rin bumubuti yung panahon, nag-stay muna kami dito sa bahay hanggang sa nauwi kami sa kantahan. Ito pala ito yung proper ng Kabintan para. Grabe, sobrang lamig. Yung mga pananim nila dito, yung parang sili na pula. Ito yung mahal, 200 per kilo. Repolyo, pichay, Chinese pichay. Yung mga produkto nila dito. Hindi na mo? Ha? May da? Nahabol ako sa ng pansa. Pabo. Yaman ni Roger, ang ganda ng bahay. Oo, pwede na mag-asawa eh. Nag-asawa na nga ni kami, ano pa man iniyo? Ano pa man niyo gibibiling? Dapat lang bago mga mag-asawa, ma'am,
Nagluluto nga ni sweet. Oo, sweet. Kaysa sa Jer. Ay, gusto ni Jer, honeymoon muna raw bago kasal. Patay na. Ayaw sa Jer. Ladies and gentlemen, Albert Lupis Jr. Chorus. Punta kami sa barangay, sa proper barangay. Ito yung sayo. Ready ka na? Taray, naka-PG1, no? Awa. Cambio mo na. Dahil hindi kami matutuloy sa aming pag-akyat papunta ng Lake Hanagdan, naisipan naming mag-strolling dito sa area ng Kabintan. Habang nag-iikot, na-appreciate namin ang ganda ng mga sakahan dito. Tinagurian ng Kabintan bilang vegetable basket of Ormoc dahil sa dami ng highland crops na dito lang nabubuhay gaya ng cabbage, Chinese pichay at marami pang iba. Hanggang dito lang. Ito yung papunta ng ginagawang kalsada papunta sa Mahiharo. Ito yung elementary nila, Kabintan National High School. Maganda yan, naka MX-53 yan. Ano mo naman mga gulayan dito, pero napakasipag talaga nila magtanim. Tapos yun, beans yata, hindi ko alam ano. Pinuntahan din namin ang ginagawang kalsada na magkukonekta sa Ormoc at Haro Leyte. Isa na namang major project na siguradong makakatulong sa turismo at transportasyon kung matatapos. Tara at Alto Peak na kalsada. Punta namin. Naku, yung drone. Yari parang lamig dito. Wala akong jacket na dala. Ito sulfuric ito para. Tingnan ito audio. Yellow. Sulfuric yan. Kaya may sulfur dito. Vulkan eh. Roger! Hi guys! Lamig guys! Lamig! Wala tayong jacket ha. Ito na yung pinaka jump off area. Ang dami nagtuturo. Naka-jer, wala tayong jacket na dala, jer. Lamig dito. Yari tayo. Mamaya na kayo malamig. Pang trail yan eh. MX-53 yan eh. Pang enduro. Grabe lamig dito par. Mahangin siguro ngayon sa Solpatara, no? Oo, ito ah. Yan sa taas. Ito. Mahangin sa Solpatara pero yan sa taas. Kapag suka-subatara dyan, ito. Pero dito yung daan na papunta. Doon sa Alto Peak ano? Sa dulo, sa dulo. Bali yung jump off ng Alto Peak par doon sa dulo ng kalsada na ito. Itong kalsada na ito par, ito yung para sa Haro Leyte, yung nakita nyo sa may barangay Rubas. Ito yun ang kalsada, kaya lang hindi pa tapos, hanggang dyan lang. Hindi ko alam paano nila tatapusin. Nagtataas ng mga bundok na tinutumbok ng kalsadang nito. Ang motor ni Sermano yung anak ko. Yung isa nasa Kabanatuan, inuwi. Yung pula. Oo, 300 yata yan. CRF. Ito, kaya pag-testing ko na yung ba? Sabi kami mo na nila. Piniras, gunda, kwarta. Baka mauna kayo sa baba, Jer. Baka umupa na yung ulan, ano? Sumunod sa'yo. Biglang araw, pero umaraw agad. Pero may ulan pa. Muna ko ninyo ah. Sige, kaya ingat. Ang ganda. Welcome to Kabintan.
Ito yung papunta sa Solpatara par. Tsaka Alingatong. Ano? Alingatong. Dito daw yung papunta sa Lake Hanagdan, oh. Taas nga, no? Nakapunta ka na doon, Jer? Di pa? Hindi na taga rito ka, hindi ka. Kasi para, di ba, may bisita ka, di ba? Mahirap pala ka rin. Exercise yan. 2 oras la. Pupunta namin yung pinakadulo ng kalsada ito para makita nyo par. Tapos i-connect natin sa Haro punta dito. Ito sana yung kalsada. So, rainfalls. Lamig. Ito naman yan. Ganda kung makonek ito sa Haro. Mas ano na ito, mas malapit na yung biyahe na, pero makakarik nga lang yung mga kanil. Inadugtungan na pala, dati wala pa ito. Naayos na dito pa. Parang bago na ito, landslide naman dito. May semento pa ba dyan papunta? Oh, diara ko to. Tingnan natin. Delikado dito baro. Landslide eh. Ay wala na. So ito yung bagong nadagdag simula nung nagpunta kami dito par. Ako yun? Hindi yan landslide par. Hindi. Ano yan? Binuldos. Tinitibag nila yung bundok. Ito na yung kwan. So may trail pa pala yan papunta dun. Ha? May trail papunta dun ano? Dito yan. Dito para yung tagos ng Haro. Papunta dito. Ito yun ang kalsada na yun. At ito na ang pinakadulo ng kalsada dito sa may Kabintan, Ormoc City na ikukunik sana papunta sa may Haro Liti via Robas. Malaki na rin ang improvement simula nang huli kaming pumunta dito. At ngayon nakikita ko na patuloy pa rin ang kanilang paggawa. Isang magandang senyales na tatapusin talaga ang proyektong ito. Magandang alternatibong daanan talaga ito kapag nagbibiyahe kayo mula sa may Tacloban or Haro Liti papunta ng Ormoc City. Malaking impact din ito sa ekonomiya ng region. Mapapadali ang biyahe papunta sa mga tourist destinations. Malaking bagay pa para sa mga farmers. At sana nga talaga matapos ang kalsadang ito. Sinubukan kong tingnan dito sa may Google Map. Nakita ko na mga more or less 4 kilometers na lang yung kailangan trabahuin dito par. At pwede nang maikunik ang Haro at ang Ormoc. Kung magpapatuloy ang seryosong pagtatrabaho dito, tingin ko hindi na ito magtatagal. Pagkatapos namin i-check ang pinakadulo ng tinatrabahong kalsada, binisita din namin ang isang waterfalls na malapit lang dito. Kaya lang nakalimutan ko kung anong pangalan nito. Guys, pauwi na kami. Pabalik na kami galing sa Kabintan. Punta ng Ormoc siguro kami. May makikita kang nuclear power plant. Parang nuclear power plant to. Ano? Malapit ang ano. Trailblazer Thermal Prime. Saan papuntang kung ito? Saan ito papunta na kalsada? Saan kayo? Tatago sana kung meron pa. Wala na. Wala na? Private? Ano to sir? Anong ginagawa to? Rig. Wala na daw sir. Rig. Hindi ko alam din. Patungkol saan yan kuya? Patungkol saan? Kuryente. Power plant. Power plant parang ganon.
Parang dito kami ngayon sa may Barangay Milagro dito sa Ormoc City. Nandito kami specifically sa tinatawag nilang Carmelite, ang religious na lugar. Kung saan napakaganda dito par. Kahit mayroon ditong ginagawang cross na malaki. Tapos mayroon doon parang kumbinto. Sabi ni Kuya yung nagme-maintain dito is pwede daw dito mga bisita. Picture, parang ganun, pasyalan lang ba. Tapos meron silang area. Itong kinatatayuan ko parang campsite or tao dito, piknikan. Pero sa areang ito, may bayad na. Ngayon, alas 12 na ng tanghali. Ang lamig pa rin dito. Napakalamig pa rin dito. Pero what a nice, very nice place dito. Ganda, napakaganda dito. Parang Baguio feel dito. Ormoc Herbs. Ba, nagsilos na po. Silos na. Kala ko mga herbal. May drink yata. Ha? Drinks? Herb? Ah, with porto. Diba? Halika ako, suri-suri ba? Darap pa nung, may kausap pa doon, ano? Hindi mo ba uyab ba? Uyab dito. Kanang ligawan mo pa lang ba, dalon mo doon, dalaw kayo, usap lang kayo para sagutong ka, unggoy na kayo. Dito na kayo sa kuan, katkat ba, gubot na pala dito. Puntahan nga natin, kaya lang ba tayo magbalintong dito pero dahil sobrang bulas. Tapos may kumakain pa nga dito. May additional charge daw dito kasi kapag nag-serve, ayaw nga may ilog. Ay di na mapupuntahan yung ilog. Tarsier may wala. Tarsier? Wala kang nakikita ng tarsier? May ilog pala dito. Kung makakita ng tarsier? Tarsier. Ano man mo puwan? Sugad ba, sugad? Yun. Ganyan ba? Maangas ba? Ganyan, no? Nangungagal daw dito mo. Ito masarap po. Bakit dito pa to? Social ganda yung para. Tapos dapat makakita, no? Jer, first time niya mo nakaka-count yung kuwan. Visa. Nakakaano ka? Hindi ka rin flavor ba? Happy birthday to you. Ang birthday? July 9. Wait lang. Kasama ka daw. Sa Palo. Sa Palo. Pa! Ito na kami sa Ormoc City. Energy drop. Alright. So tapos lang namin kumain. Pero hapon na, papunta na kami dito sa downtown. Ano na, may mga farm na sa gilid. Tapos pina-beautify pa yung corner, yung side ng kalsada sa pamamagitan ng paglalagay ng mga yellow bin na mga flowering. Ang taas. Napakataas naman ng bridge na ito. Parang kain na naman. Ano tawag? Sipang Japanese cuisine by Chef Masashi. Kain na naman to par. Uuwi ka pa ako, sasama ka na. May payong pa par, oh. May payong pa, oh yan. Ayun. Ano, naka-video naman mo. Oh, grabe par, oh. Mo dida. Hinayungan mo. Paro. Di ka pagod mukuyog. Paro, kanay. Pisba mo. Pang. Hindi kuya, payong ano, bayan mainitan. Sa kabintan yan, mainit dito. Sa kanila malamig. Pain na naman ito par. Hindi ko na alam par kung anong barangay ito. Basta nandito kami sa Japanese cuisine. Yung tinatawag nilang sipang. Sipang lang. Diba? Yung sipang. By Japanese Chef Masashi. Ibig sabihin daw nito, welcome po. Erasaimasu. Sa amin kasi, pag sabing eras, parang eras ka ba? Sabid ba? Sabid. Eras. Jer, natunan na yung tong Jer. Hindi pa.
Sir, Sa, Sir. dito sa... dili baya pwede dili mo kaon nga kutsara tinidor. Sa man. Kani oh. Yari tayo. Ara ka. Jer. Kay hapon baya karon. Hapon ba? Hapon afternoon ba? Afternoon. Yung kanilang toothpick dito, Agarwood. Ako pa nang dire pasuhutay ya di daw. Anong barangay na to? Barangay Patag. Barangay Patag, kay Patag talaga. May daw niyang butik. Jer. Gusto ba ka? Oh, punta na ko ha. Tubag kog maayo din na. Mukuyog ka dili. Dili. Uli na lang. Uli na lang bro. Kaya may ganito, kapag hindi ka marunong, magkakamay ka. Hindi ka dito marunong. Sarawsaw. Sarawsaw. Ikaw. Buo yun. Sarawsaw and terimo. Amadan Japanese, sarawsaw, terimo. Ito yan. Dapat buo. Lagyan mo ng ano. Kailangan tibuok. Wala kang masabi. Wala kang masabi. Oh, yun, sawsawan mo. Ini? Sawa, oo. Nang ano? Ito. Uy, walang kakalun. Lagi. Marasa di daw. Saan na kakmangka? Denol sa mangka. Oo na. Ulman ito, mom. Mantag niya. Yung labanos, pwede palang gawin ganito. Kapuya, Jer. Marami ito na, sir. Ayos lang yan, tama lang. Tama lang. Bili mo man ako, sir. Yan, tama yan. Nasawasaw ko na ito. Ayan. Ito. Moshi-moshi hakon eh. Naurusin mo, dapat pa disinin ko kanina. Ano man yan? Pinutosan jogging. Tiros-tiros. Ganito. Yan, may ganito. Mapit ako. Mapit na yung mga tawag dito yan. Ginismailan ngayon yung na-respond. Iba yung mga tawag. Okay. Sige. Thank you. Ayan, sashimi. Isang bangkang sashimi. Quality po. Ah, yan. Pasayan. Parang si Batman. Squid. Ito sir, yung octopus na malaki. Yung Kugita. Kugita ate ano ate? Kugita no? Ito. Kugito. Ano kugita? Paano na kayo? Diskarte ha? Ito kugito. Kasusaw nyo sa toyo dito na. Sige ba? Kugito nga. Awas kugita. Kugian ba? Bana na sa kugita. Yes po. Ang tawag yan? Barley tea. Ay, barley tea oh. Ah, crabs. Ah, Ito. ito. Ang pasayan. Yan. Kalat mo lang lagi. Ikaw mo lahat ha? Bihira yan. Ayan mo. May buntot. Tayo. Ito, tuna na sir. Salmon. Sao salmon. Hindi na tuna. Salmon. Kubit na. Ayan, tigi-tigi sana. Guguto mo na kayo. Muna ako lahat. Wala ka na? Oo, lahat. Titikman ko na. Magugutom. Sana hindi. Ano yan? Magugutom ako nito. Hindi ko alam kung ano po. Ang lasa. Diyos niyo. Parang luya. Kuha ng kanan ini. Nasa ibabaw. Nasa babaw dito. Roger. Ini kanan iya ada ini. Strip. O tilulot kami ni Sukuya Nol sutanghon. Be ka ombe o. Song na ba? Sutanghon ito. Tapos. Bakit hindi ka marunong? Olo ko. Bakit kuno di ka marunong? Bisaya na lagi ka. Marunong naman ako. Oh, ala ka man, Kuya Nol man. Lupig ka daw ano man. Ala ka Kuya Nol. Lupig ka, ala ka. Ala, di ka kuno marunong. Ako gusto marunong. Ala ka Kuya Nol. Tara pala yung meaning nun. Oishi, okay. May natunan na kami sa maliban sa arisaimushi at arigato. Masarap din. Sashimi. Sashimi, wasabi. 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 Matutunan natin. Sashimi. Sashimi. Washibi. Wasabi. Kantel. Wasabi. Washibi. Wasabi.
Manzo? Manzo. Manzo. Kontento. Manzo. Sarap. Oishi. Uwishi. Oishi sashimi. Wasabi. 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 Dumaan sa ilong ko. Ashikata. Ashikata desu. Mira. Usara utan mo. Isang araw ka mahugas ng plato sa nagkatawasan. Kahit ngayon makaranas naman lang may escort, may payong, di ba? Di ba par? Ang sarap palang buhay mo dito sa Kwampar. Sir. Maganda pa yung tagapayan mo eh. At ating pangalan mo ate. Sarap pala ng buhay niya dito. Okay lang, happy ka kasama ka sa vlog, okay lang? Milot, okay. Milot po. Thank you, Milot. Arigato. Arigato gozaimashita po. Ayun, thank you. Thank you po. Thank you. Come again po. Isudi. Japan ka la par. Punta ka na sa Japan. Kanina par na sa US. Sa Norway. Hindi natin iiwan yung bundok dahil sa bundok napunta tayo sa USA o sa Norway, sa Japan. Norway, di ba? Pag iniwan natin yung bundok, hindi na tayo makakabalik sa Norway, sa Japan. Arigato sa magandang serbisyo ng Zibang Japanese Cuisine dito sa may Barangay Patag, Ormoc City. Arigato, 1, 2, 3 tado. Wala tayong 1, 2, 3. Thank you po. Thank you po. Sige. Sa likod ng lente, sa daan. Ang Liti ay tunay na isang ultimate road trip destination, hindi lang dahil sa maayos at scenic na kalsada, kundi pati na rin sa napakaraming natural attractions na pwedeng puntahan. Kahit maraming hindi natuloy na plano, sulit pa rin ang biyahe dahil sa bagong na-discovery, bagong mga nakilala, masarap na pagkain at hindi matatawarang adventure. Ang buhay ay para ding road trip, hindi lahat ng plano ay natutupad. May mga pagkakataong haharangin tayo ng masamang panahon o hindi inaasahang sitwasyon. Pero hindi ibig sabihin nito ay tapos na ang adventure. Matutong mag-adjust, maghanap ng alternatibo at i-enjoy ang kasalukuyang sandali. Kahit hindi natin naakyat ang mga waterfalls at bundok na balak sana nating puntahan, naging kapalit naman ito ang bagong ruta. Bagong tanawin, bagong kaibigan at mga karanasang hindi natin inaasahan pero nagbigay ng saya at malaking appreciation sa ganda ng ating kalikasan. Kaya sa bawat biyahe, huwag lang mag-focus sa destinasyon, kundi pahalagan din ang mismong paglalakbay. Muli, ako po si Kuya Nolds, hanggang sa susunod na adventure. Huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe para sa mas marami pang explorations. Kita-kits sa susunod na biyahe. Tahanan, ngunit di magpapigil sa mundo'y lalakbay sa isla ng dagat, sa kuweba ng dilim. Dala ang kamera, bawat kwento'y ilalahad natin. Hindi lang tanawin, kundi kultura't kwento. Mga taong nakilala, bawat ngiti at alaala, sa bawat paglalakbay.